Regarding the issues of HIV, kayo ho ba isang ayon sa sinabi ho ng Department of Health ni DOH Secretary Ted Herbosa na dapat na nga itong maging National Public Health Emergency? Do you agree na po ba, Sir Ferdy? Okay po, dahil sa pagtutulungan ng Department of Health at kaming mga CBOs or community-based organizations saka mga civil society organization, nakitaan na namin talaga ng paglobo at pagtaas ng data kahit pang nakaraang taon. And then kami nagtulong-tulong para mapataas ang testing modalities at mabigyan ng treatment access ang mga taong maaaring maging mag-positive. Ito ay naayon doon sa 95 na target na sinet ng World Health Organization at ang UNAIDS. So, kung tutuusin po, napataas namin yung testing modalities. Kaya po, naka-reach out kami ng mas maraming individual na magre-reactive po, magpa-positive po sa HIV. Kaya, yun po, okay. Dahil nakikipagtulungan naman po ang Department of Health sa aming mga community. So, with that, do you see na talagang alarming na talaga itong mga kaso natin, ano? Sir Ferdy? It can be an alarming issue, pero dahil po ito ay nagmula po sa community, sa tutulungan ng aming mga community sa DOH, maganda na rin po ito dahil kahit papano, yung target namin na 95% ng pagtitesting, ay nami-meet po namin. Ibig sabihin po niyan, yung naitala po na pagtaas po ay dahil na rin sa aming pagtataguyod na ma-reach out po mas marami. At pag ito po mga ito ay na-test, agad-agad sila ay malilink to care, magbibigyan po ng karampatan treatment, and then eventually after mga ilang buwan, sila po ay magiging undetectable na. Yun po yung last 95% na target natin. Okay. So, eto matanong ko lang, sir, do you have any idea? Kasi, yun nga, marami ang nagulat na ang kaso ay tumaas, lalong-lalo na sa mga kabataan from 15 to 25. What are the causes daw po? Meron ho bang mga binigay na causes ang DOH regarding kung bakit ganun kadami sa kabataan ang tinatamaan nitong sakit? Okay. Actually, hindi naman yun dahil sa mga causes, kundi dahil na rin siguro sa mga behavior na pati natin may sa mga kabataan natin ngayon. And maaari sa mga factors, syempre yung ating social media. Okay. And parte na rin siguro dahil itong mga nakaraang buwan, hininto ng USA na kanilang access para sa prevention method. But ganun pa man, meron pa naman tayong mga ibang paraan para matugunan ng mga prevention sa ang ating awareness campaign para sa mga kabataan.